kababayan, umaarangkada na yung 20 kada kilong bigas. Ito na naman yung gagamitin nila mga kababayan para mabudol tayo dahil nga malapit na yung eleksyon. Klarong-klaro naman mga kababayan, kaya nilabas nila itong 20 kada kilong bigas dahil nga nalalapit na yung eleksyon. Para mabudol na naman tayo, makuha na naman nila yung ating mga buto. Kaya mag-ingat tayo, lalong-lalo na sa taong ito. Itong si Mike Aby na hari ng mga budol ay talagang pinaparating sa kanyang mga tangang mga supporters, mga kababayan, na napakaganda ng programang ito. Itong si Mike Aby, ito yung nakilala ko na journalist na napakabugok mga kababayan. Hindi niya nahalata, o baka halata naman talaga niya na ito'y ginagamit para sa pamumulitika. Pero nga lang mga kababayan, hindi niya pupunahin yan dahil nga itong si Mike Aby ay nasa pirol yan. Tumatanggap yan ng tumataginting na magkano ang dahilan. Kaya mga kababayan, pinapabango nitong si Mike Aby yung 20 kada kilong bigas na yan. Maputi daw, magandang bigas daw yan. Pero mga kababayan, meron tayong ipapakita na video na kung saan galit na galit yung ating isang kababayan dahil nga nakabili siya ng BBM rice na akala mo ba ay pangpakain na lang talaga ng manok. At isa pang ikinagalit ng ating mga kababayan, yung mukha ni Bangag mga kababayan ay nasa mga lagayan ng bigas na yan. Nasa sako, nasa plastic, talagang nakadikit yung mukha ni Pangulong Marcos. Ang akala siguro ni Pangulong Marcos, sarili niyang pira yan. Galing sa atin yan mga kababayan, yan yung mga binabayad nating buwis. Kung ano man yung mga buwis na binabayad natin sa ating pamahalaan, kasama dyan, kasama sa mga ipinamamahagi na bigas na yan. O bakit hindi nyo na lang ipamigay? Bakit kailangan nyo pa ng tig-20? Ilimitado din naman yung mabibili mga kababayan. Para nga lang pampalubag loob ito. Ngayon, pinapahinto ng kumilik. Kasabwatin itong kumilik mga kababayan. Inilulunsad muna, pinalunsad muna. Talagang ipinakita muna sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa aming mga kababayan, Bisaya mga kababayan, sa among mga Bisaya, sa aming mga Bisaya na may 20 o meron na talagang 20 kada kilong bigas. Para mabudol kami. Ang akala siguro nila wala kaming tanim na kamuting kahoy dito. Kaya naming mag-survive kahit wala yung tag-20 kilong bigas ninyo, Mike Aby. Huwag mong ipagyabang yan. Bakit hindi ikaw yung bumili ng tag-20 kilong bigas na yan? O bakit dito sa Visayas yan inilunsad? Bakit hindi dyan sa NCR? Na mas maraming nagugutom dyan sa NCR. Kami rito sa probinsya, kahit pa paano, nakagawa kami ng paraan. May palayan kami dito sa probinsya, samantalang dyan sa NCR, napuno na ng building dyan. O bakit dito? Ay sa Visayas ninyo, inilunsad yan. O dyan pa lang Mike Aby, dapat mag-isip ka na. Dapat gamitin mo yung kukuti mo. Isa ka naman sanang journalist, pero wala kang ginawa para sa ating bayan. Ang ginawa mo lang, gusto mong sirain itong mga Duterte. Araw-araw yan mga kababayan, walang ibang bukang bibig itong taong itong matanda na ito, itong si Mike Aby na ito. Puro lang talaga paninira. Lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. Dahil takot si Mike Aby mga kababayan na manalo itong si Pangulong o si Vice President Sara Duterte sa darating na halalan ngayong 2028 presidential election mga kababayan. Kaya kahit anong paraan, gustong sirain ni Mike Aby itong mga Duterte na ito. Dahil takot nga ito. Dahil mabubunyag yung kanyang mga ginagawang kalukuhan. Baka mga kababayan, baka nga sa palagay ko, baka kasama ito sa pagsinggot mga kababayan ng utot ng demonyo. O ito na, wag na natin itong patagalin. Supalpalin natin itong si Mike Aby. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Ay, wala.
Good news muna tayo. Ito. Ito. Good news muna tayo. Labor Day, araw ng manggagawa. May 1 ang simula ng 20 pesos per kilo ng rice na ibinebenta ng pamahalaan. Alam namin. Sa Visayas Region. Congratulations at magandang umaga po sa mga taga Visayas Region. Ang sagot ko sa Mike Abby, huwag mo kaming batiin ng magandang umaga. Ang sagot ko sa yung kapal ng mukha mo para bati-batiin mo kami ng magandang umaga. Hindi mo alam na Bisaya si Vice President Sara Duterte, pero kung ano na yung mga paninira mo. Kaya bilang isang Bisaya, mga kababayan, ang sagot ko kay Mike Abby, ang kapal ng mukha mo. 6, 7, and 8. Diyan magsisimula ang murang bigas. Maputing rice. Yung 33 pesos na rice ang ginawang 20 pesos. Yan po yun. Kaya pag may nakakita kayo ng brown o ibang kulay ng rice na pinapalabas nilang hindi maganda at yung tawang 20 pesos, fake yun, propaganda yun, paninira yun sa programang Matino ni Pangulong Marcos. Inuulit ko, maputing rice ang ibebenta sa 20 pesos ayon kay Secretary Laurel ng Department of Agriculture. Ayan mga kababayan, no? Di ba? Tawag nito mga kababayan, napakatanga ng tao na ito. Hindi niya pala nakita yung bigas na yan. Pero sinasabi niya na napakaputi ng bigas na yan. Sabi lang pala ni Secretary Laurel. Hindi mo pala talaga nakita ng personal, Mike Abby, pero para bang sa mga sinasabi mo, akala mo'y nakakain ka na sa bigas na yan. Diyan pa lang, Mike Abby, ang kapal ng mukha mo. Sobrang kapal talaga. Talagang napakakapal ng mukha ng taong ito, mga kababayan. Sige, patuloy natin. Sa tulong ng mga local official, governor, alam namin. Region, o dyan po sa Visayas Region. Panimula pa lang po ito simula ngayong araw na ito at magtutuloy-tuloy ito sa buong rehiyon patapos papuntayan ng Luzon at Mindanao. Sa buong bansa po, mangyayari ang 20 pesos per kilo. Inuulit ko ang nagpapaliwanag at nagsasabi ng kulay brown, hindi magandang bigas, hindi matinong rice, hindi yan ang programa. Yan ay ginagawang propaganda para sirain ang programa ni Pangulong Marcos na ginagawa kung sinong grupo yan, mapanira yan. Hindi po yan ang 20 pesos. Maputi, mabango, malinis na rice ang ibebenta ng 20 pesos. Okay? Dahil 30 pesos yan, subsidized ang 13 pesos at ang 20 ang ibebenta na halaga. Ayan po, para malinaw simula today, hopefully, ay kakalat na ito sa buong Pilipinas. Sana all, mangyayari yan. Kaya tayo mga taga rito sa Luzon, especially ang Metro Manila, relax lang tayo, darating po yan. Mga taga Mindanao. Yan ang mga kababayan, napakasinungaling talaga nitong tao na ito. Sa halagang 33 pesos, tanungin nyo nga, magtanong ka nga Mike Abby sa ating mga kababayan, yung halaga ng bigas na yan, sa halagang 33 pesos, akala mo ba'y masarap na bigas na yan? Maputi yan? Ako nga, minsan bumibili ako ng 45 na bigas. May amoy pa yan mga kababayan. May itim-itim yan. Hindi mo talaga, pag talagang masilan ka sa pagkain, hindi mo makakain yan. Ang binibili kong bigas mga kababayan, 55 per kilo. Tapos, itong si Mike Abby, sinasabi nitong tao na ito, napaka-ingot talaga nito. 33, maputi, mabangong bigas. Saan ka ba kumuhugot ng kapalang mukhang hayop kang tao ka? Saan ka makakita ng 33 bawat kilo ng bigas na mabango, maputi, masarap kainin? Isaksak mo sa malaki mong bungangang hayop ka, napakasinungaling mo. Mga kababayan, isang araw bumili ako ng bigas. Yung panda, white panda, white rice. O magkano ang 1 kilo nun? Ang kalahating sako mga kababayan, 1.3 mahigit. O magkano per kilo nun? Napakakupal talaga ng mukha nito.
Magsinungaling ka pa, talagang sinungaling kang matanda ka. O mga samantala mga kababayan, ito na yung video kung saan nagalit yung ating mga kababayan dahil nga yung mukha nga nitong si Pangulong Bongbong Marcos, bakit nakalagay doon sa mga sako ng bigas, sa mga plastic ng bigas, yung kilo-kilo mga kababayan, nandoon na kasi nakaripak na bawat kilo. Talaga bang ito ba ay para tawag ito mga kababayan, para mabigyan ng kaginhawaan yung ating mga kababayan? O ito ba ay talagang klarong-klaro na pamumuliti ka lang? O bakit nakalagay yung mukha mo dyan, Bangag? Dapat sinama mo na rin yung mukha ni Mike Abby dyan. O ito mga kababayan, panoorin natin ito. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan, at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo, kaya't mukha niyang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa, lalo't kasulkuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy na katakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya? Yan mga kababayan, yan talaga. Yan yung nakakatawa. Isang araw lang pwedeng bilhin itong 20 kada kilong bigas, Mike Abby. Nakakaya ka naman, Mike Abby. Pinagmamalaki mo pa. Butata ka rin naman pala. Isang araw lang pwedeng bilhin. Ngayon wala na mga kababayan. Sa mga kadiwa store lang. Bakit hindi? Kung talagang sapat yan, sapat yung supply niyan, bakit hindi ninyo ilagay sa mga palengke? Yung mas mabilis makabili yung ating mga kababayan. Ito'y klarong-klaro, no? Na ipinapakita lang nila na kunwari na may 20 kada kilong bigas na. Kasi nga, mag-i-eleksyon. Yung mga uto-uto nating mga kababayan, siguro baka maisip nila, may 20 kilong bigas na. Tuloy-tuloy siguro yan. Ibubuto natin itong mga kandidato na itong bangag na ito. Yan, dyan kayo mga kababayan, mag-ingat kayo dyan. Mag-ingat. Mag-isip kayo. Sana mag-ingat tayo dahil nga nabudol na tayo. May nakausap rin ako na nabudol din sila noon. Marami daw sila mga kababayan. Pinangakuan sila ng parang Marcos movement mga kababayan. May mga ano pa sila talaga, may mga tawag nito, may mga form pa na pinirmahan na pag halimbawa manalo daw itong si Pangulong Marcos ay magkaroon sila ng trabaho sa aming bayan. Ang sahod daw nila sa isang buwan, nasabi ko na ito nung mga nakaraang kong video, ulitin ko lang para talagang makita ng ating mga kababayan na budol itong ginawa nila. Mayroon na silang 30,000. Kung sino man yung isa sa mga nabudol dyan, pwede kayo magkomento. Nabudol daw sila dahil nga kung manalo si Marcos, may form silang pinilapan mga kababayan, may 30,000 sila kada buwan. Pag sa bayan sila maka-assign, magtrabaho. Pag halimbawa sa barangay ka, pabanjing-banjing ka lang sa barangay, mayroon kang 5,000 kada buwan. Grabe daw. Talagang yung mga na-recruit, talagang tuwang-tuwa sila, excited sila na manalo itong si Pangulong Marcos. Nung nanalo daw mga kababayan, nung nilabas na nanalo si Pangulong Bongbong Marcos, talagang sumisigaw daw siya
Panalo na kami, may trabaho na kami. May trabaho na kami ngayon. Tinitingnan niya ngayon yung mga contact nila kasi mayroon daw silang samahan, ano? May messenger sila, may group chat, tapos may sa Facebook, mayroon pa silang parang feeds, mga kababayan. Tiningnan daw niya, tinawagan niya ngayon yung kanilang mga matataas, yung nag-recruit sa kanila. Nako po, hindi na makontak. Nawala na parang bula. Pati yung Facebook page nila nawala. Yung group chat nila wala. Na-delete, mga kababayan. Para daw silang na ano talaga, mga kababayan, binuhusan ng malamig na tubig. Talagang bumagsak yung kanilang yung excitement nila, nawala. Dahil nga nabudol sila. Kaya ngayon, pag nag-usap kami, sabi niya sa akin, hindi na ako ulit magpabudol pa. Yung 20 kada kilong bigas na yan na naman yung gagamitin nila para katulad namin, mabudol kami nung nakaraang eleksyon. Kaya pala nakakuha siya ng maraming boto. Dahil nga maraming tao na nabudol, o kung sino man yung nabudol dyan sa ganong paraan, talagang mambubudol pala talaga itong mga Marcos na ito. Gawain pala talaga nila, mga kababayan, na mambudol. Kaya itong si Mike Abby, isa ito sa mga kumukubra, mga kababayan, para makapangbudol din sa kanyang mga followers. O ito pa, sabay-sabay natin itong pinuurin. Ito pa, mga kababayan, ito ay BBM rice naman ito. Pero tingnan nyo, mga kababayan, kayo na lang yung bahalang humusga kung pwede bang kainin ng tao ito. Sabay-sabay natin itong panuorin. Meron tayong BBM rice. Yan, tag 29 ang kilo. Ayan ha. Yan ang BBM rice. Bagong bayaning magsasaka. Bagong Pilipinas. Yan. Ang itsura niya ay ganito. Ayan. Ang itsura niya, oh. Tapos ang amoy niya dili siya mga kaon, amoy amag, amoy ipis. Amoy ipis daw. Kaya ito na sinasabi ng mga tao na para sa mga kuwan na ito, hayop. Sana yung mga manok dito. Ayan. Para sa hayop lang talaga ito. Ayan. Okay? Alright? Yan, mga kababayan, ha. Yan yung BBM rice na mabibili. Marami nang nagpost din yan sa halagang 29 pesos. Pero nga, hindi pang tao, panghayop lang. Kaya ang baba, no? Ang babaw ng tingin. Napakababa ng tingin ng administrasyong ito sa mga mahirap. Pagkain ng hayop, gusto lang ipapakain sa mga tao. Kaya ikaw, Mike Abby, subukan mong kumain sa mga bigas na yan. Sinasabi mo pa talaga, maputi, mabango, masarap kainin. Isaksak mo sa bunganga mo yung mga bigas na yan, yung kanin na yan. Subukan mong kumain. Nahindot ka. Napakasinungaling mong tao ka. O isang araw lang pwedeng bilhin yung bigas na yan, pinagyayabang mo pa. Baka pagkatapos ng eleksyon, wala na yan. Paano lang yan? Pautot lang yan. Para sabihin meron kayong nagawa. Pero ang totoo, pambubudol lang yan. Mga budol talaga kayo, kaya mag-ingat tayo, mga kababayan. Huwag na tayong magpabudol ulit. Nabudol na tayo noon. Ngayon, dapat huwag na tayong magpabudol. Yun ang andito na lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo, ha. Kahapon wala tayong upload, ha. May lakad tayo kahapon, ano. Shoutout tayo kay Alejandro Balbaruta. Shoutout kay Luta Sanguya. Shoutout kay Kin Dumlaw. Shoutout kay Jasmine Siriso. Shoutout kay Sulisa. Shoutout kay Battle Vlog TV. Yan, minumura si Mike Abby, ni
Battle Vlog TV. Kakahiya ka, Mike Abi ka. Shoutout na rin kay Vicky Silga. Shoutout kay Skrillex. Shoutout kay Ronald Pagyu. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Bergie Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Elisa Borbi. Kay Leonardo Velasquez. At kay Pastor Mar Tobias. Abi the Father. Father Epipanio the Son. Claire. Okay, basahin natin to. Maganda ito, ha. Pastor ito. Pastor Mar Tobias. Abi the Father. Epipanio the Son. Claire the daughter Castro. Claire Castro the daughter. Kaalyado ng sinungaling. Yan, nakakahiya kayo. Mga kababayan natin, alam na yung karakas ninyo. Tapos gusto nyo pang mambodol. Ikaw, Mike Abi, napakakapal ng mukha mo talaga. Sobrang kapal ng mukha mo. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.